Nagpasya ang teroristang sektor ng Iran na magpakita sa pinakamasamang panahon para sa Tehran. Ngayong Lunes, ika-25 ng Mayo, 2026 sumabog ang banta sa gitna ng mga pag-uusap. Pahihirapan namin ang sambayan ng Amerikano. Hindi to basta-basta sinabi o isang pangkaraniwang pagbabanta lang. Sigaw ito ng radical na grupo, nakikitang lalo pang humihigpit ang kubkub ng Amerika, mga parusang pumipigil sa pera ng rehimen at presyur ng militar na nagtutulak sa Iran na makipag-usap habang sinusubukang gawing pananakot sa Estados Unidos ang kanilang desperasyon. Hindi sumali si Trump sa negosasyon para pagbigyan ng teroristang panig, kundi para makuha ang konsesyon bago maglabas ng pera. Ano ang ilam ng grupong Iraniyang ito na mawawala sa kanila? Bakit tinatakot ang mga Amerikano habang nagpapatuloy ang kasunduan? Paano magagamit ni Trump ang pahayag na ito para durugin ang anumang pagtatangkang magkaroon ng mahinang kasunduan? Sasabihin ko na sa'yo lahat ng yan. Pero ngayon, gugustuhin mong nakasubscribe ka sa channel para manatiling maalam. Real-time na impormasyon, may mataas na kalidad ng pamamahayag at kredibilidad ni Milson Alves. Ang banta ay ginawa ni Mohsen Rezai, tagapayo militar na konektado sa pinakamataas na pinuno ng Iran at dating komandante ng Revolusyonaryong Gwardiya, pinaka-ideolikal at agresibong estruktura ng rehimeng Iranian. Lumabas siya sa balita sa oras na nag-uusap ang Washington at Tehran tungkol sa mga huling detalye ng posibleng kasunduan para muling buksan ang kipot ng Hormuz at umusad sa usaping nuklear. Hindi si Rezai isang moderadong diplomat na napapalipas ng oras sa malumanay na mga salita. Veterano siya mula sa militar ng Republikang Islamiko, namuno sa Revolusyonaryong Gwardiya noong 80 at 90 at lumahok sa digmaang Iran-Iraq. Naging politikong matigas ang linya. Ilang beses nagtangkang tumakbo bilang presidente ng Iran at bumalik bilang tagapayo militar sa gitna ng digmaan at presyur mula Amerika. Ang ganitong uri ng pagkatao ang nagbigay bigat sa kanyang sinabi. Nang sinabi niya na inilatag ng Republikang Islamiko sa harap ng Estados Unidos ang landas na hindi gaanong magastos. Nagbabala siya na kung magpatuloy ang digmaan, pahihirapan ng Iran ang mga Amerikano at ekonomiya ng Amerika. Ang banta ay galing sa isang tao mula sa militarisadong paksyon ng rehimen, hindi mula sa karaniwang komentarista. Ang negosasyon ay umiikot sa tatlong pangunahing punto. Ang una ay ang pagbubukas ng kipot ng Hormuz. Ang ikalawa ay ang enriched uranium ng Iran na gusto ng Washington na mailayo sa abot ng rehimen. Ang ikatlo ay ang pagluwag ng mga parusa na mangyayari lang matapos ang totoong konsesyon mula sa Iran. Ayon sa mga Amerikanong source, malapit nang matapos ang kasunduan pero nakadepende pa rin ito sa mga huling detalye dahil mabagal ang sistema ng Iran at nahahati sa mga paksyong ayaw magbigay ng kapangyarihan ng walang laban. Diyan, pumapasok ang binabago ng banta, ang bigat ng balita. Habang ibinibenta ng mga diplomat ang ideya ng patas na negosasyon, ipinapakita naman ng mas radikal na sektor na konektado sa rehimen ng Iran ang lakas nila sa pamamagitan ng pananakot. Ang pahayag tungkol sa pagpapahirap sa mga Amerikano ay hindi tunog diplomatiko. Parang mensahe ito ng desperasyon mula sa mga nakakakita kay Trump na lalo silang iniipit sa lahat ng panig, sa dagat, parusa, langis, uranium at mesa ng negosasyon. Pumasok si Trump sa negosasyong ito gamit ang isang simpleng formula, walang konsesyon, walang pera. Laging inuulit ng mga opisyal ng Amerika na hindi makakakuha ng pagluwag ng mga parusa ang Iran hanggat hindi nila tinutupad ang kanilang bahagi. Tinututulan ng White House ang pag-ulit ng modelo ni Barack Obama kung saan napundohan ng Tehran, lumakas sa politika at nagpatuloy sa sensitibong larangan. Pinalakas ni Marco Rubio ang posisyon, sinabing ang Estados Unidos ay nais ng mabuti, matatag at epektibong kasunduan. Nilinaw rin niya na may ibang paraan ang Washington kung hindi tatanggapin ng Tehran ang seryosong solusyon. Ipinapakita ng pahayag na hindi pabor kay Iran ang negosasyon ayon kay Trump. Tinuturing niya itong pagsubok ng estratehikong pagsunod. Kailangan patunayan ng rehimen ng Iran na handa silang buksan ang Hormuz at sumulong sa mga kasunduang nuklear. Kung hindi, magpapatuloy ang presyon. Tinalakay ang ideya ng 60 araw na palugit para sa tigil-putukan, malayang paglalayag at mas mahigpit na negosasyong nuklear. Ang layunin ni Trump ay ilantad ang rehimen mula sa pagiging agresor na nagtatago sa likod ng diplomasya at ilagay ang lahat sa kasulatan na may mga hakbang, pananagutan at parusa.
Itinatanggi ng Iran na handa na ang kasunduan pero inamin nilang may pag-usad na nangyari. Itinuro ng tagapagsalita ng kagawaran ng ugnayang panlabas ng Iran, Ismail Bagaei, ang mga hadlang sa mga pag-uusap at nagreklamo tungkol sa panghihimasok ng Israel. Habang sinusubukan din ng rehimen na iugnay ang pagbubukas ng rutang pandagat sa iba pang mga hinihini sa reyon. Ipinapakita nito ang kilalang taktika ng Tehran, pagsamahin ng Hormuz, Parusa, Lebanon, nakapirming ari-arian at programang nuklear sa isang usapan para makakuha ng mas maraming konsesyon. Sa kabaligtaran, pinaghihiwalay ni Trump ang mahahalaga. Nangangailangan siya ng pagsuko muna at saka pa lang pinag-uusapan ang pagluwag. Mabigat ang pressure sa ekonomiya dahil direktang tinamaan ng blokeyo ng Amerika sa mga pantalan ng Iran ang kakayahan ng rehimen na makahinga. Sa ganitong sitwasyon, lumilitaw ang radikal na paksyon na nangakong magdudulot ng pagdurusa sa Amerika, hindi totoong lakas. Ipinapakita rin ng banta ang alitan sa loob ng Tehran. Sa kabilang banda, may mga negosyador na alam na kailangan ng rehimen ng pera pag-export ng langis at konting ginhawa para maiwasan ang mas malaking krisis. Sa kabila naman, may mga sektor na konektado sa teroristang luhika, sanay gumamit ng takot, mga milisya, mga rutang pandagat at pananakot bilang instrumento ng kapangyarihan. Kapag binabanggit ng sektor na ito ang pagpapahirap sa mga Amerikano, sinusubukan itong itago ang hindi pagkakapantay-pantay ng karapatan. Ang pamahalaang Amerikano ay mismo nasa ganitong sitwasyon. Ang pamahalaang Amerikano ay nasa isang sitwasyon ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga karapatan. Ang pamahalaang Amerikano ay nasa isang sitwasyon ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga karapatan. Ang pamahalaang Amerikano ay nasa sitwasyon ng hindi pagkakapantay-pantay ng mga karapatan. A frase que deveria... Ang pamahalaan sa isang sitwasyon ng hindi pagkakapantay-pantay sa Estados Unidos ay lalo pang nagpapalakas sa posisyon ni Trump sa mesa. Ang pamahalaang Amerikano ay kumikilos din na may suportang regional. Ayon kay Rubio, nauunawaan sa Golpo at ng mga kasosyong sangkot sa mga usapan ang panukala dahil mahalaga sa reyon ang pagbubukas ng mga rutang pandag at pagpigil sa nuklear ng Iran. Alam ito ng Iran kaya sinusubukan itong gawing krisis pampulitika ang bawat teknikal na usapin. Mabilis na tumugon ang mga merkado sa posibilidad ng kasunduan. Bumaba ang presyo ng langis dahil sa pag-asa sa muling pagbubukas ng Hormuz at pagbaba ng tensyon. Ipinapakita nito kung paano tinamaan ng desisyon ni Trump ang pinakamahalagang bahagi ng rehimen, ang pera. Kapag nasara o nanganganib ang ruta, damang-dama ito sa buong mundo. Kapag itinutulak ng White House ang isang solusyon sa pamamagitan ng militar at ekonomikong presyon, nawawala sa Iran ang kakayahang gawing pampulitikang pakinabang ang takot ng mundo. Pinakamahirap pa rin ang bahagi ng nuklear. Gusto ng Washington na alisin sa Iran ang pinayamang uranium at hindi na maging banta ang mga makabagong centrifuge. Hindi sapat ang pangako lang. Ang hinihingi ng Amerika ay pisikal, nasusuri at practical. Dapat alisin ang sensitibong material, limitahan ang estruktura at tanggapin ng rehimen ang tunay na inspeksyon. Kung wala ito, walang gantimpalang ekonomiya. Dahil dito, iginiit ni Trump na iba ang kasunduan niya kaysa kay Obama. Ano ang mangyayari ngayon? Nakasalalay ito sa tugon ng Iran. Kung bubuksan ng Tehran ang Hormuz, isulong ang paghatid ng pinayamang uranium at ititigil ang panggigipit sa karagatan, maaring matuloy ang kasunduan sa mga susunod na araw. Kung mas malakas ang boses ng teroristang paksyon kaysa negosyador, may dahilan si Trump na panatilihin ang blockade, i-freeze ang asset at dagdagan ang presyon. Hindi nagpapakita ng lakas ang banta laban sa sambayan ng Amerikano. Lumalabas ito bilang pag-amin na ang rehimen ay palaging nakakaramdam ng matinding gipit at sinusubukang gawing takot ang kahinaan. Hindi kailangang magmadali ang White House, ang Iran ang kailangang magmadali. Alam ni Trump na bawat araw ng blockade, sanction at kawalang katiyakan ay napapahirap sa Tehran. Kaya't umuusad ang negosasyon na may mahigpit na patakaran, hindi makakakuha ng dolyar ang rehimen hanggat hindi ito nagbibigay ng mga resulta. Sinubukan ng radikal na paksyon na pasiklabin ang usapan sa pamamagitan ng direktang pagbabanta sa mga Amerikano. Pero sa huli, naipakita nila ang puntong gustong ipakita ng Washington. Gusto ng Iran ng ginhawa, gusto nila ng langis, gusto nila ng bukas na ruta at gusto nila ng tuloy-tuloy na pera. Ngayon, kailangan nilang pumili, seryosong kasunduan o mas mabigat na isolasyon. Ako si Milson Alves, Global Internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tapat na impormasyon araw-araw. Makikita ang mga link ng balita sa description ng video.
I-like ang video, mag-subscribe at tingnan ang mga komento para mas maging aktibo sa komunidad ni Milson Alves.